May batang lalaking laging nakatingin sa garden lodge sa likod ng lumang bahay nila. Tahimik lang ang lugar, at sa loob nito nakatira ang isang babaeng parang palaging hiwalay sa mundo. Hindi siya lumalabas, hindi rin siya nagsasalita. Pero may presensyang hindi mo maipaliwanag, parang ang paligid ay laging nasa kalagitnaan ng tagsibol. Maya-maya, may dumating, si Ginkgo. Naghahanap siya ng cherry blossom tree na sikat daw sa lugar. May nadaanan siyang babae sa daan, hindi taga roon, papunta rin sa doktor para magpagawa ng gamot ng kanyang ina. Tinuro nito ang direksyon papunta sa doktor, at binanggit na malapit ito sa isang cherry blossom tree. Pero pagdating nila, may kakaiba. Ang punong hinahanap ni Ginkgo, matanda na, wala ni isang bulaklak, tumuloy sa bahay ng doktor ang babae, habang si Ginkgo ay inobserbahan ng puno. Sa tabi ng puno, may nakita siyang babae. Tahimik, maganda, pero may kakaibang lamig sa presensya nito. Nagtaka si Ginkgo at nilapitan niya. Di ito kumikibo, hindi rin tumitingin. Dumating ang doktor at pinakilala siya, Saho ang pangalan. Ayon sa doktor, halos wala nang pandama si Saho, hindi siya nakakakita, nakakarinig, ni nakakaramdam ng sakit o lamig. Napansin ni Ginkgo na may mushi sa puno, isang kodama, isang uri ng mushi na nabubuhay sa mga punong sobrang tagal ng buhay. Kapag naglabas ito ng parang foam, at nainom ito ng tao, pwedeng magdulot ng pagbabago sa katawan. Minsan, nakakapagpabagal ng pagtanda. Minsan, tinatanggal ang pandama. Kinuwento ng doktor, si Masaki, na hindi sila totoong doktor. Pamilya silang hardinero na natutong gumawa ng lunas gamit ang halaman, at gamit ang kodama. Ayon kay Masaki, kapag tama ang dami ng foam, pwedeng bumalik ang pandama ng isang tao. Pero si Saho, parang hindi na kailanman bumalik sa dati. Pagdating ng gabi, nahuli ni Ginkgo si Masaki na kinokolekta ang kodama. Gamit ito para sa mga painkiller na pinapainom niya sa mga pasyente. Itinanggi niyang si Saho ang unang naeksperimentuhan. Pero inamin niya, maraming henerasyon na ng pamilya niya ang nag-aaral ng kodama. May kwento na pinasa-pasa sa pamilya niya galing sa great-grandfather niya, si Mansaki. 80 years ago, may nakitang sanggol ang lolo niya sa loob ng puno, mayroon itong pink foam sa bibig, tila sinipsip ang foam. Dahil di makapag-produce ng gatas ang lola niya, iyon lang din ang pinakain nila dito, at dahil din sa tila yung foam lang ang gusto niyang kainin. Isang dekada na ang nakalipas ngunit mukha pa ring infant ang bata na binigyan nila na pangalan na Saho. After 30 years, namatay na ang great-grandfather ni Masaki. Ngunit mukha pa rin itong bata. Sa panahong iyon, halos wala na siyang 5 senses. At tuwing may sakit si Saho, halos di rin tumutubo ang puno. Ang huling habilin ng tatay ni Masaki ay alagaan si Saho. Tila ba si Saho ang espiritu ng puno? Napagtanto ni Ginkgo na tila ba nagbibigay ng longevity at kagandahan ng kodama sa maka-ingest nito. Tinanong ni Masaki kung magagamot ba si Saho. Sinabi ni Ginkgo na may paraan ngunit baka hindi makasurvive si Saho. Dinala ni Masaki si Ginkgo sa lahat ng research findings nila tungkol sa kodama. Matapos, narinig niyang umuubo si Saho, na may kasamang dugo. Habang nagbabasa si Ginkgo ng findings ng pamilya ni Masaki, napansin niya na sobrang luma ng papel na sinulat ng great-grandfather ni Masaki. At tila ba hindi tama iyon. May 4 na sunod-sunod na generation sa pamilya nila ang nakakakita ng mushi, na sobrang rare mangyari. Dinala ni Masaki ang babae, sa tabi ni Saho. Pinatulog niya ito gamit ang tsaa. Sinabi niya gagawin niyang mabilis at painless ang gagawin niya salamat sa painkiller na gawa niya. Si Saho naman ay biglang nagising. Si Masaki, hahatawin na ng aksang babae nang biglang dumating si Ginkgo at pinigilan ito. At doon, nagsimulang lumitaw ang buong katotohanan. Ginagawa ni Masaki ang grafting pero instead na sa halaman, sa tao. Si Masaki ay may kakaibang peklat sa leeg. At tila ba iba ang kulay ng ulo nito sa katawan niya. Tuwing nanghihina si Saho, pinuputol niya ang ulo nito sa leeg at nililipat sa ibang katawan, para lang manatili siyang buhay, at para manatiling maganda. Dagdag ni Ginkgo, hindi lang 80 years old si Saho, kundi mahigit 300 taon na, madaming generation na nilang ginagawa ito. Biglang nagsalita si Saho. Sa unang pagkakataon matapos ng mahabang panahon, nagsalita siya. Tinawag niya ang pangalan ni Mansako, ang unang nag-alaga sa kanya. Sinabi ni Ginkgo na may mali ba sa kanila at kaya nila ito gawin. Sinabi ni Masaki na baka nga may mali sa kanila dahil for 300 years,
Minahal nila ang isang babae na nabubuhay na parang halaman. Sinipa ni Ginko ang lampara para makatakas at kinuha ang babae. Nasunog ang bahay ni Masaki ngunit nakaligtas ito kasama si Saho. Ang apoy umabot hanggang sa puno. Nang biglang sumibol ito ulit, hindi ng halaman kundi ang kodama. Si Saho ay unti-unting tumanda at naagnas. Kasabay nito, ang pagkasunog ng puno. Malabo ang boses, pero malinaw ang sakit. Sumigaw si Masaki. Nagliyab ang paligid. Pagdating ng umaga, hindi nasunog hanggang ugat ang puno. Si Masaki at Saho ay hindi na ulit nakita pa. Ngunit matapos ng ilang panahon, sumibol ulit ang cherry blossoms. Sa gitna ng malupit na tagtuyot, ang tanong ng mga magsasaka ay isa lang, kailan uulan? Lupa ay bitak-bitak, mga mata nila'y pagod na sa paghihintay. Dumating ang isang babae at nagsalita. Ang pangalan niya, Teru. Sabi niya, darating ang ulan sa loob ng 2 araw. At nangyari nga, bumuhos ang ulan, walang ulap. Ang tubig tila himala, natuwa ang mga tao, napuno ang mga vessel, at inalala ang pangalan ng babaeng tila may kakayahang hulaan ang panahon. Dumating si Ginko sa isang baryo na kasalukuyang niluluto ng init. Nakita niya si Teru at nagtanong kung saan pwede siyang humingi ng tubig. At nang dumaan si Teru kay Ginko, naamoy ni Ginko na amoy tubig ulan si Teru. Nagpakilala si Ginko sa nayon na naghahanap siya ng tubig, nakausap niya si Yasu. Inalok siya ng pahinga, at sinabi ng mga taga roon na kampante silang uulan ulit. Dahil kahit kailan, hindi pa nagkakamali ang mga predictions ni Teru sa pag-ulan. Habang naghuhukay ng bagong balon si Yasu, kinausap siya ni Teru. Tinanong ni Yasu kung aalis ito kapag bumuhos na naman ang ulan. Sagot ni Teru, hindi raw siya pwedeng manatili sa iisang lugar. Wala raw siyang lugar sa mundo. Sa kabilang banda, piniling manatili ni Ginko. Gusto niyang masaksihan kung anong klaseng ulan ba ang dumarating tuwing sinasabi ni Teru na paparating na ito. Pero malinaw kay Teru ang papel niya, hindi siya tagapaglikha ng ulan, kundi tagapaghatid lang ng balita. Kinagabihan, naalala ni Teru ang mapait na nakaraan niya. Tagtuyot din noon, si Teru at ang kapatid niya ay naglalaro, at nakita ni Teru ang isang mirage na mukhang lawa sa malayo. Pero sinubukan pa rin nila ito puntahan. Pagdating doon, nawala ang mirage ng parang alikabok, matapos ng ilang araw. At bumuhos na ang ulan. Lumuha ang langit, pero may kapalit. Ilang araw nang hindi tumitigil ang ulan hanggang sa nagkasakit na ang ibang mga tao. Isa-isang nilalagnat, pinapawisan ng malamig. Hanggang ang kapatid ni Teru, si Raiyo, ang hindi na nagising. Ngunit kahit malungkot, walang lakas si Teru para umiyak. Namatay rin ang tatay ni Teru sa panahong iyon at pansamantala siyang nakituloy sa kapatid ng nanay niya. Nais niyang manatili, pero unti-unti na siyang kinakatakutan. Ulan daw ang dala niya saan man siya magpunta. May mga bulong na ang pinanggalingan niyang baryo, nasira rin sa walang patid na ulan na dala daw niya. Bumalik siya sa village niya, ngunit biglang umulan. Nagpaalaala ng mga masasakit na bagay. Balik sa kasalukuyan, hindi pa rin niya naiintindihan bakit nangyari ito sa kanya. At hanggang ngayon, tingin niya, dapat niyang bumalik sa village niya. Sa mga sumunod na araw, hindi pa rin umuulan. Napansin ito ng mga tao at ni Yasu. Napagod na ang lahat sa paghihintay. At si Yasu ay tuloy din sa paghuhukay ng well. Tinuligsa si Teru. Sinugod siya ng mga tao, desperado na muling bumuhos ang ulan. At habang ginugulo siya, biglang bumagsak si Yasu sa pagod at init. Wala nang natitirang tubig para sa kanya. Nalungkot si Teru, tumingala sa langit, nananawagan. Walang sagot, sinabi niyang malapit na ang ulan, pero hindi na niya alam kung totoo pa ito. Tila nawalan na siya ng pag-asa, at saka dumating ang ulan. Nagtagpo si Ginko at Teru, at napansin ni Ginko na hindi nagpapawis si Teru. Hindi rin siya makaiyak. Kinumpirma ito ni Teru, totoo. Hindi niya kayang umiyak, kahit gusto niya. Tinanong ni Ginko kung may nahuli ba siyang hindi dapat. Parang may naalala si Teru. Isang mirage na dati lang niyang pinagmamasdan, noong naabot niya ito, bigla din itong nawala. Paliwanag ni Ginko, isa itong Mushi. Ang pangalan ng Mushi ay Amerfurashi, o Rainmaker Mushi. Hindi sila talaga ulan, kundi parang manipis na patak ng tubig na lumulutang sa hangin. Kapag tuyo ang paligid, bumababa sila sa lupa. Sa mata, parang ilusyon o mirage. Pero sa katawan ni Teru, sila kumapit.
Hinigop ng Mushi ang moisture sa kanya. Kaya saan man siya pumunta, sumusunod ang ulan. Pero kapalit nito, hindi na siya makapagpawis, makaiyak, o makaramdam ng ganap na ginhawa. Nagmakaawa si Tero na gusto niyang mawala ang Mushi sa kanya. Ngunit wala pang lunas dito. Kailangan lang hintayin na matapos ang natural na buhay ng Mushi. Hindi alam ni Ginko kung kailan. Pero habang lumilipas ang panahon, maaaring humihina na ang mga ito. Siguro kaya mas nagiging mahina ang prediction niya ng ulan. Sinabi ni Tero na marami na siyang napatay sa ulan. At ngayong araw, muntik na naman. Hindi niya ito kasalanan, sabi ni Ginko. Hindi rin ng Mushi. Isa lang itong malupit na biro ng kapalaran. Kailangan niya lang makipag-coexist sa Mushi hanggang mawala ito sa katawan niya. Sa pag-alis ni Tero, humabol si Yasuo at nagpasalamat. Utang niya ang buhay niya sa kanya. Nakiusap siyang bumalik balang araw. Pero sagot ni Tero, babalik lang siya kapag natapos na ang ulan. Kapag kaya na niyang umiyak ulit. Sa ngayon, magpapalutang-lutang muna siya, kasama ng ulan. Sa dagat, isang barko ang hindi gumagalaw, halos walang hangin, walang choice ang mga manlalayag kung hindi ang magsagwan. Sumipol ang isa sa kanila, at napansin ng iba ang isang tunog, parang ibong sumisipol sa hangin. Hindi nila alam kung saan nanggagaling. May tensyon sa paligid, pero sabay ng pagtaas ng hangin, gumaan ang atmosphere. Tila may hindi nakikitang presensya na dumaan. Sa deck, may lalaking sumisipol, mahinahon at may rhythm. Pinagmamasdan siya ni Ginko. Kasama siya sa barko, pero mukhang hindi regular na pasahero. Akala ng crew ay stowaway siya. Paliwanag niya, nakipagpalit siya ng gamot sa captain para makasakay. Gamit ni Ginko ang isang bato na nakaka-attract ng Mushi. Tinanong ni Ginko kung may gamit din siya nito, ngunit wala, tanging pagsipol lang ang ginagawa niya. Habang nakaupo sila, ipinakita ng lalaki, si Ibuki, ang kakayahan niyang kontrolin ang direksyon ng hangin gamit lang ang sipol. Sinabi ni Ginko na sa sipol niya na-attract ang mga Mushi. Tinawag ni Ginko ang mga nilalang na iyon na Toray Kaze, mga windbird Mushi. Walang nakikita ang iba, pero ramdam ang epekto. Kaya ni Ibuki patigilin o palakasin ang ihip ng hangin. Likas niyang natutunan ang pagsipol. Wala siyang guro, natural lang ito sa kanya. Pero nagbago ang tono ni Ginko. Binigyan niya ng paalala si Ibuki na huwag siyang sisipol sa gabi. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit, pero seryoso siya. Tahimik si Ibuki. Hindi siya sumagot, pero may halong pagdududa ang tingin niya. Pagdating nila sa daungan, nakita ni Ibuki ang isang mamahaling regalo sa tindahan. Matagal niya itong tinitingnan, parang para sa isang mahalagang tao sa buhay niya. Kahit ganoon, nabili niya ito. Kinausap siya ng isang opisyal ng barko. Gusto siyang gawing full-time sailor. Tuwang-tuwa si Ibuki. Malapit na raw silang dumaan sa lugar na malapit sa bayan nila. Plano niyang sorpresahin ang pamilya niya. May dalang regalo. May plano siyang patunayan ang sarili. Pagdating ng gabi, tahimik, nakaupo si Ibuki sa deck. Napasipol siya, mahina lang. Walang nangyari. Pero pagkalipas ng ilang oras, may mga Mushi na sumusunod sa barko nila at lumulubog ang barko. May mga butas at pumapasok ang tubig at Mushi na siya lang ang nakakakita. Nagkakagulo ang crew. Walang paliwanag kung paano nangyari. Sa huli, kinailangang iwan ang barko. Nakaligtas si Ibuki. Pag-uwi sa bayan, dala ni Ibuki ang regalo. Tahimik siyang pumasok sa bahay. Imbes na matuwa, nalungkot ang kanyang ina. Wala raw silang makain. Dapat ibenta na lang niya ang regalo. Habang nasa bahay, napansin niyang unti-unting nasisira ang mga gamit. May lutuan na nagkaroon ng butas, may palayok na nabasag ng kusa. Parang may bumubutas sa lahat ng gamit nila. Sa mga butas na ito, may mga pumapasok na Mushi. Samantala, bumisita si Ginko kay Ada Shino. Pinag-uusapan nila ang mga bagay na kakaiba, gamit na antik, at mga kalakal mula sa baybayin. May biglang dumating, isang lalaki, humihingi ng tulong. May sakit ang asawa niya. Nagsisimula raw mang itim ang balat at lumalamig ang katawan. Pagpasok ni Ginko, punong-puno ng butas at Mushi ang bahay. Tinanong ni Ginko kung sailor ang anak nila, oo daw, at may dala daw itong regalo nang makauwi sa kanila. Pagkakita ni Ginko, agad siyang nagbigay ng diagnosis, Yobiko. Mushi na tumitira sa mga bato malapit sa dagat. Gumagawa sila ng butas,
At kapag sumipol ang hangin sa mga butas na iyon, naglalabas sila ng lason. Masama para sa katawan ng tao. Sinabi ng lalaki, nagsimula lang lahat nang bumalik si Ibuki. Matapos mag-crash ng barko na sinasakyan nito, gumamit si Ginko ng stone whistle para palayasin ang mga mushi. Inutusan niya ang pamilya na takpan ang mga butas ng lupa habang nilalabas niya ang Yobiko. Gumaling ang asawa, pero tahimik pa rin si Ibuki. Hindi siya nakatingin sa kanila. Naglakad sila sa labas, hinarap ni Ginko si Ibuki. Hindi galit si Ginko, pero diretso. Alam niyang ginamit ni Ibuki ang sipol sa gabi. Binalaan siyang muli, pero may mas mabigat na isyo, bumalik ang mga Yobiko. Bumalik din si Ginko sa bahay. Sinadya ni Ibuki ang lahat. Gusto niyang gantihan ang ina niya. Galit siya. Hindi raw siya tinrato bilang tunay na anak. Sa galit, ginamit niya ang whistle para sirain ang bahay nila mismo. Sabi ni Ginko, may ibang mashishi noon na gumamit ng whistle sa maling paraan. Ginamit nila ang kakayahan sa pansariling layunin. At sa huli, lahat sila bumagsak. Pero hindi pa huli si Ibuki. Ipinayo ni Ginko, kapag sumikat ang araw, pwede niyang gamitin ang whistle para tumawag ng Toraikaze. Sila lang ang kayang kumain ng Yobiko. Kinabukasan, nakita si Ibuki sa labas, sumisipol habang humahampas ang hangin. Tahimik ang mga kapitbahay. Galit pa rin sila. Pero biglang bumaba mula sa ulap ang malakas na hangin, dala ng Toraikaze. Isa-isang nawala ang mga Yobiko. Ligtas ang bahay nila. Ligtas ang ina niya. Pero pagkatapos noon, nawala si Ibuki. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Wala ring balita kung babalik pa siya. Lumipas ang panahon, nasa tabing dagat ulit si Ginko. May taong nagtataka tungkol sa isang bangka na parang gumagalaw kahit walang hangin. Chismis daw, may ginagamit itong kakaibang kagamitan. Tahimik si Ginko. Hindi siya sumagot, pero alam niya, hindi kagamitan ang dahilan. Isang tao lang pwedeng gumawa ng ganitong bagay. Tahimik ang gabi, puti ang paligid sa yelo. Habang naglalakad sa bundok, nawalan ng malay si Ginko. Nakita siya ng isang lalaki. Matapos ay bigla siyang nagising sa isang mainit na bahay. May batang lalaki, gulat na gulat, sabi niya sa nanay niya na buhay daw ulit si Ginko. Pero kalmado lang ang babae, hindi raw ito namatay, napagod lang siguro. Doon niya nakilala ang isang pamilya ng lalaking nagligtas sa kanya at ang asawa nito. Tahimik ang buong lugar, pero parang may mali. Sa gitna ng taglamig, may berdeng palayan. Mainit ang bahay. Masarap ang pagkain. Parang imposible. Kinabukasan, lumabas si Ginko at tumambay sa labas. Napansin niyang buhay ang lupa. May ani, may nagtrabaho sa lupain. Sa tabi ng bukid, nakita niya si Hoichi, ang nagligtas sa kanya, masiglang nagtatrabaho, parang hindi napapagod. Amoy cookie ang paligid, pero may kulang. Hindi ito ordinaryong cookie. Tinanong niya si Hoichi kung bakit parang hindi ito napapagod. Sagot ni Hoichi, hindi raw siya espesyal. Trabaho lang daw talaga. Ang cookie ay parang alak, na essence of life at attracted ang mga mushi dito. Pero si Ginko, hindi kumbinsido. May kakaiba siyang pakiramdam. Sa isang tahimik na usapan kasama ang ama ni Hoichi, tinanong ni Ginko kung after 1 year of birth ng nanay ni Hoichi sa kanya, ay namatay ito. Nagulat ang tatay ni Hoichi dahil alam ito ni Ginko. Nabanggit ni Ginko na isa siyang mushi master at posibleng may impluwensya ng mushi si Hoichi. Tumanggi ang matanda, ayaw raw niyang sirain ang kanilang kapayapaan. Sa isang umaga, kinausap ni Ginko si Hoichi. Tinanong ni Ginko kung di ba siya nakakatulog ng maayos. Sumagot si Hoichi na totoo na hindi siya nakakatulog ng maayos, kaya instead na matulog ng matagal, nagtatrabaho na lang siya sa bukid nila. Binalaan siya ni Ginko, posibleng hindi natural ang lakas niya, at baka galing sa mushi. Denial si Hoichi, free will daw niya ito kaya ginagawa niya ang mga bagay na ito at para sa pamilya niya. Pero tinanong siya ni Ginko, na kung malalaman ba niyang nakasalalay sa sakripisyo ng nanay niya ang lahat ng ito, gusto pa rin ba niya? Hindi nakasagot si Hoichi. At sa katahimikan, dumating ang ama niya. Pinatigil niya si Ginko. Tapos na raw ang nakaraan. Matapos, hindi pa man sumisikat ang araw, paalis na si Hoichi para magtrabaho ulit. Nakita siya ng tatay niya. Nag-usap sila tungkol sa mga sinabi ni Ginko sa nanay niya.
Ngunit hindi ito inintindi ni Huichi, at malungkot siya para sa tatay niya. Dahil siya ang naging rason ng pagkawala ng nanay niya. Matapos ng ilang oras, paalis na si Ginko. Iniwan niya sa tatay ni Huichi ang isang moshi purge, sakaling kailanganin ito. Pero sabi ni Ginko, wala siyang karapatan na kunin ang prosperity ng lugar. Habang nagtatrabaho ulit si Huichi, bigla siyang nawalan ng malay at nahulog sa bangin. Nahanap siya ng asawa niya. Nagising si Huichi sa bahay nila at gustong magbalik sa pagtatrabaho ng parang walang nangyari. At doon na nagsalita ang ama niya. Nang sanggol pa si Huichi, wala nang gatas si Chiyo, ang ina niya. Isang gabi, naamoy niya ang isang matamis na halimuyak mula sa lawa. May puting likido. Ininom ito ni Chiyo at ni Huichi, at kinabukasan, nagkaroon na ng gatas si Chiyo. Simula noon, unti-unting nanghina si Chiyo habang lumalakas si Huichi. Ngunit isang araw, nasugat si Chiyo at hindi dugo ang lumabas sa sugat, kung hindi gatas. Hanggang sa huli, tinanggap niyang kaakibat ng buhay ng anak niya ang kapalit ng sarili niyang lakas. Sinabi ni Chiyo na itago ang nangyari kay Huichi at dapat mamuhay ito ng masaya at masigla. Nang namatay si Chiyo, kahit luha na lumalabas sa mata niya ay gatas. Sabi ni Ginko, ito ay gawa ng isang mushi na tinatawag na Chishiyu o Milk Tide Mushi. Isa itong parasite mushi. Ginagawang gatas ang katawan ng ina, pinapakain ang sanggol, at habang lumalaki ang bata, ini-improve nito ang lupa, pinapabango ang katawan, at binibigyan ng sobrang sigla ang host. Pero sa huli, iiwan nito ang host kapag hindi na kailangan. Bigla na lang mawawalan ng malay. Nalaman ni Huichi ang totoo. Ang lakas niya, ang kasaganaan ng lambak, lahat ito bunga ng sakripisyo. Pero hindi siya nagalit, tinanggihan niya ang gamot, hindi na raw siya sanggol. Pamilya na niya ang prioridad niya ngayon. At kung ang lakas niya ay galing sa sakripisyo ng nanay niya, gagamitin niya ito ng may layunin. Para magprotekta, hindi para balewalain. Sa huling eksena, tahimik na lumapit si Huichi sa puntod ng ina niya. Humingi siya ng tawad. Ipinangako niyang ipagpapatuloy niya ang sinimulan nito. Tahimik ang bundok, tapos na dapat ang taglamig, pero malamig pa rin ang hangin. Sa halip na mga ibong bumabalik, ang naririnig lang ay mahinang bulong na parang galing sa ilalim ng lupa. Sabi sa matandang paniniwala, ito raw ang boses ng Mountain Lords, mga sinaunang mushi na nagbabantay sa mga bundok. Sila ang nagpapasya kung kailan dapat gumising ang lupa mula sa mahabang taglamig. Pero ngayon, parang ayaw gumising ng bundok. Nandoon si Ginko, sinusubukang tawirin ang bundok bago pa magising ang mga mushi ng tagsibol. Delikado silang makasalubong habang gutom pa, madalas, hindi sila mapigilan. Pero sa halip na bumaba agad, nagdesisyon siyang magpalipas ng ilang araw. Maghihintay ng ligtas na oras para tumawid. Akala niya, paggising niya, tagsibol na. Pero nagkamali siya, tahimik pa rin ang paligid. Wala pa ring pagbabago. Pagtingin niya sa kabilang bundok, berde na, wala ng yelo. Pero sa kinatatayuan niya, nananatiling nagyayelo ang lupa. Dapat umaalis na ang mga Oroshibo, isang uri ng mushi na lumilipat kapag tapos na ang taglamig. Pero andoon pa rin sila, parang naiwan. Sinubukan niyang bumaba, pero paulit-ulit lang siyang napupunta sa parehong lugar. Doon niya na-realize, parang umiikot lang ang daan. Nakalop ang bundok, parang hindi ito umaandar sa oras. Nagsimula na siyang mag-alala. Hindi na rin nagpapakita ang mga Mogora, mga tagapagbalita ng bundok. Wala ring senyales ng Mountain Lord. May iniisip si Ginko, baka may trauma ang bundok. Baka may nangyaring bagyo o landslide noong nakaraang taglagas. Habang nag-iikot, napadpad siya sa isang sirang bahagi ng bundok, maraming bato, mga patay na puno, at senyales ng dating pagguho. Dito niya naisip, baka kaya ayaw gumising ng bundok ay dahil nasugatan ito. At ang Mountain Lord mismo ang nagpigil sa muling paggising, para paghilumin ang lupa. Pero may kabaligtaran. Kapag masyadong nagtagal sa taglamig, baka tuluyan ng mamatay ang bundok. Sa kalagitnaan ng paghahanap, may naramdaman si Ginko, parang may matang nakatingin sa kanya. Sinundan niya ang instincts niya. May sinundan siyang trail at doon nakita niya ang isang sapa na hindi frozen. Nakita din niya ang Mountain Lord. Tinanong niya ito bakit nakasil ang bundok sa winter. Dapat ay spring na. Nagtipon-tipon ang mga mushi at dahil doon,
nahulog siya sa maputik na sapa. At sa ilalim, isang mundo ng katahimikan. Doon niya nakita ang totoong nangyayari. Nasa loob siya ng pinakailalim ng bundok, kung saan nagpapahinga ang Mountain Lord. Umaagos ang Cookie sa paligid, at lahat ng mushi ay natutulog, nagpapagaling. Hindi pa patay ang bundok. Nasa malalim lang na hibernation. Umahan si Ginkgo at tila ba iba na ang panahon. Ang mga Orochibo, hindi pa rin umaalis, nagsimulang sumipsip ng Cookie mula sa mga gamit niya. Ginamit nila ang Cookie niya para makalipad, para muling magsimula ang cycle nila. Doon niya naintindihan, baka sinadya ng Mountain Lord na papasukin siya. Kinuha ang Cookie niya, hindi para saktan siya, kundi para buhayin muli ang bundok. Pag-alis niya, hindi na mahirap ang daan. Parang may gabay na siyang hindi nakikita. Nawala ang Cookie niya, nawala ang ibang gamit niya. Pero buhay pa ang bundok. Sa dulo, habang naglalakad siya palayo, tahimik ang paligid. Pero hindi na ito ang katahimikan ng taglamig. May bagong simula, may paghinga. Isang batang lalaki ang tahimik na naglalakad kasama ang kanyang lolo. Tahimik ang paligid, pero mabigat ang hangin. Dinala siya sa isang matandang bahay sa gitna ng gubat. Hindi siya pinayagang lumabas hanggat hindi pa siya nakakakita ng mushi. Wala siyang tanong, pero halata ang kaba sa mga mata niya. Bago umalis ang matanda, sinabi niyang kung sakaling kailangan niyang kamuhian ng isang bagay, simulan niya sa sarili niyang dugo, sa dilim, at sa mga mushi. Samantala, si Ginkgo naman ang pinakita. May inaalam siyang balita tungkol sa isang abnormalidad sa isang bundok, may kinalaman daw sa pagdami ng mga mushi. Pero binalaan siya ng isang nagtitinda ng herbs. Sagrado raw ang lupang iyon. Teritoryo ng Minai clan. Hindi na bahala si Ginkgo. May dala siyang sulat mula sa Karibo sa clan, pahintulot ito para makialam. Dumiretso siya sa dating baryo na iniwan na ng mga tao. Laking gulat niya nang makitang buhay ang lupa. Ang dating tuyot na lupa, biglang naging land iyan. May tanim, may sigla, kahit imposible sa ganitong terrain. Pagdating niya sa lugar, agad siyang hinarang ng isang lalaki mula sa Minai clan, si Kumado. Kilala niya si Ginkgo, pero hindi niya gusto ang pakikialam niya. Ang paniniwala kasi ng Minai clan, may isang uri ng mushi na kailangang tuluyang mawala, tinatawag nilang Forbidden Mushi. May flashback sa buhay ni Kumado. Isinalaysay ng isang elder nila kung paano sa panahon ng sakuna, lumitaw ang isang makapangyarihang mushi na halos magwasak ng mundo. Naipaloob ito sa katawan ng isang babae mula sa Karibo sa clan, at mula noon, taglay ito ng kanilang angkan. Ang bagong tagapagdala ay si Tanyo, isang batang babae na may mabigat na kapalaran. Pero para sa Minai clan, hindi sapat na itago lang ang mushi. Gusto nilang mawala ito, at para gawin iyon, kailangan nila ng isang daluyan, isang taong hindi nakakakita ng mushi, pero kayang matuto. Isang walang laman. Galing siya sa Minai clan, pero hindi niya nakikita ang mga mushi. Sa kasalukuyan, naglilibot sa bundok si Kumado at Ginkgo. May mga kakaibang mushi silang nakita, na ang iba hindi pa nakita ni Ginkgo. May nakita silang Path of Overgrowth. Nag-aalangan si Ginkgo pumasok dito, pero si Kumado, para sa kanya, parang bahay lang daw ito sa kanya. Noon bata si Kumado, ipinasok siya sa Path of Overgrowth, isang borderland sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mushi. Doon, kusa siyang makakakita. Pero hindi libre ang pagdilat. Habang tumatagal si Kumado sa loob, dahan-dahan siyang kinakain ng dilim. Hindi pa niya nakikita ang mga mushi, pero alam niyang may nanunood. May naririnig siyang boses, nagsasabing ang takot niya ay ilusyon lang. Kapag tuluyan siyang nagising, mawawala ang posas na pumipigil sa kanya. At ang posas na yon ay kaluluwa niya mismo. Sa ganitong paniniwala, sinasanay ng Minai clan ang mga tagapuksa. Nagpatuloy manatili sa dilim si Kumado hanggang sa mawala na ang kaluluwa niya at tumambad sa lolo niya ang lifeless body nito. Kapalit ng kanyang kaluluwa, binibigyan sila ng ibang uri ng lakas mula sa Cookie. Isang purified life force, ang magiging pansamantalang kaluluwa nito. Pagbalik ni Kumado, halata ang pagbabago. Tahimik pa rin siya, pero gising na ang mga mata niya. Nakakakita na siya ng mushi. Pero parang may nawala rin. Sa mansion ng Karibo sa clan, pinag-uusapan ni Tanyo at Tama si Kumado. Pareho silang may dalang pasanin, at kahit hindi sila nagsasalita ng direkta,
Ramdam ang bigat ng pagkakaintindi nila sa isa't isa. Sa kasalukuyan, tuloy ang investigasyon ni Ginko at Kumado. Sa paglalakad nila sa Path of Overgrowth, napansin nilang may exit na bukas, pero walang Mushi Lord na nagbabantay. Ibig sabihin, may anomalya. Kung walang nagsasara sa landas, posible nang magsimula ng paghahalo ng mundo ng tao at Mushi. Mas delikado pa, may posibilidad na ang tinatawag na Forbidden Mushi ay muling gumagalaw. Hindi na nagdalawang isip si Kumado. Tumakbo siya papasok sa loob ng exit. Gusto niyang tapusin ito. Nang habulin siya ni Ginko, nakita niya ang kinatatakutan niyang mangyari, si Kumado, nilalapitan ng mga Sanakui. Isang uri ng mushi na kumakain ng kaluluwa. At dahil ang kaluluwa niya ay gawa sa cookie, si Ginko ang naging target ng mushi. Nagising silang dalawa sa isang lugar na parang ilusyon. Nakita ni Ginko ang batang bersyon ni Tanyu, pero alam niyang imposibleng totoo iyon. Para mailigtas si Ginko, lumabas ang kaluluwa na nasa katawan ni Kumado para labanan ang Sanakui. Nagising si Ginko sa ilusyon na binigay ng Sanakui, ngunit ang kapalit, naiwan ang katawan na walang kaluluwa ni Kumado. Natalo ng kaluluwa ni Kumado ang Mushi at nakabalik ng ligtas si Ginko. Pagbalik nila sa realidad, kinumpronta ni Ginko si Tama, ang helper ni Tanyo na galing sa Minai clan. Inamin niya ang lahat at kapag hindi na gumagana ang kaluluwa, pinapalitan lang. Galit si Ginko, pero hindi siya sumigaw. Nauunawaan niya kung bakit. Ang Minai clan ay hindi lang galit, takot sila. Sa paulit-ulit na sakuna, pinili nilang lumaban sa pamamagitan ng paglikha ng tao na parang sisidlan lang. Nagkaroon ulit ng kaluluwa si Kumado at nagpasalamat si Ginko sa pagligtas nito sa kanya. Sa huli, ni-report ni Ginko ang encounter nila ni Kumado sa Sanakui kay Tanyu. Sa dulo, makikita si Ginko, Kumado at Tanyu. Tahimik silang umiinom ng matcha tea. Walang dramang usapan, walang sagutan. Pero may pahinga. Maaaring hindi pa tapos ang laban, pero sa sandaling ito, sapat na ang katahimikan. At sa likod ng lahat, ng dilim, ng pagkawala, at ng takot, may natitirang bagay na hindi kinain ng mga mushi. Yun ay ang koneksyon ng dalawang taong parehong hindi pinili ang bigat na dala nila. Pero pinasan nila, magkahiwalay man ang pinanggalingan nila, pareho silang nasa iisang landas.